Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong topic ni Banat Bay kung saan yung pagbaba ng ratings ni Pangulong Marcos at ni BP Sara. Kasalanan daw ba ni Speaker Romualdez? So dito, pag-usapan kasi natin dito na ginawa kasi yung survey para sabi nga nung para daw gibain si ah, VP Sara dahil nga sa confidential funds. So, kung maalala ninyo, gumawa nga sila ng survey na kung saan tumaas yung satisfaction rate ni Speaker Romualdez pero yung kay VP Sara bumaba. Pero yung kay Pangulong Marcos, expected na yun, siyempre, di ba? Wala naman siya nilagay na secretary sa DA kung saan talamak pa rin yung smuggler, pag-i-smuggle. So, bago natin simulan yung topic na to, baka pwede naman magpalambing, pakipindot naman yung subscribe button dyan, tsaka yung like, wala naman bayad yan. So, umpisa na po natin. Naging issue rin po yung pagbaba daw ng ratings ni VP Sara Duterte at ang ating Pangulong Marcos. Alam nyo, medyo mainit ito. Actually, hindi naman mainit ito dahil sa bumaba ang rating ni Marcos, ngunit bumaba ang rating ni VP Sara Duterte kaya ho ito uminit. Sinasabi nila ang dahilan daw nito ay doon sa pagpukol nila ng confidential funds ng ating Vice Presidente. Nako, alam nyo ha, ito lang ha. Ito lang masasabi natin dito sa mga issue na ito. Ito talaga mukhang halatang isinasabay ang ginagawa ng kalaban na bayan na ito babanata nila si VP Sara Duterte, talagang tatadta rin nila ng kung ano-anong hirit, tapos bigla silang magpapasurvey, di ba? Para nga talaga makita yung epekto. Alam nyo kasi, lahat naman po ng banat, lahat po ng paninira, kahit ito ay hindi ho totoo, marami pa rin po sa mga Pilipino ang gullible. Marami pa rin po sa Pilipino ang uto-uto, basta na lang naniniwala. Tsaka, parang lumalabas preparasyon na to para sa susunod na presidential election. Kung siguro alam ninyo kung gaano kalakas ang si BP Sara, di ba? Siyempre, anak ni Pangulong Duterte. So, siyempre, wala namang ibang pwestong tatakbuhan si BP Sara kundi pagka-presidente. Alam naman natin, sinabi na rin naman ni Pangulong Duterte na si Speaker Romualdez gusto rin maging presidente. Kaya ang ginagawa ngayon, ngayon pa lang, binibinay na kagad si BP Sara para nga naman pagdating ng election day o ng campaign period, nakapagtanim na, aanihin na lang nila yung mga paninirang ginagawa nila. Pansinin ninyo ha, ito panahon pa lang ito ng mga dilaw, di ba? Meron pa tayong isang presidente na nagpalaya ng mga kalaban at salot ng bayan, and yet gusto nating gawing santo. Sa pamamagitan niyan ng propaganda na kanilang kinakala through the media at that time. Ganyan ho ang diskarte nito mga to. Ibig sabihin, kahit po ba sabihin nating malakas talaga si BP Sara Duterte, kahit to nagbubumerang sa kanila yung mga bato nila doon, kahit papaano po ay tatamaan at tatamaan yan. Sabi nga, kahit anong tibay ng puno, kahit po yan ay talagang, alam yung mga malalaking puno, mahirap po yan tirahin o pabagsakin ng isang beses lang. Pero kung yan ho ay tatadta rin kaliwat kanan, ay yan ho ay darating na panahon, nababagsak ho talaga yan. Alam. At saka, magmamarka na, di ba? Magiging marumi na. Siyempre, andyan na yung mga, siyempre, parang putik, di ba? Dire-diretso na yung, yung tama niyan. So, tatanim sa utak ng mga Pilipino na gullible, sabi ng Banat Bay na paniwalain na si BP Sara ay ganito, ganyan, ganito. So, kaya ngayon pa lang, sinisimulan na nilang dumihan, sinisimulan na nilang pabagsakin, para pagdating ng election period, alam nyo yun, parang anay ba, na
kumakain na sinisira na paunti-unti yung imahe ni VP Sara. Yan din ang nakikita ko ho dito kay Vice President Sara Duterte. Maari sinasabi natin ngayon siya ho ay malakas. Alam naman po natin mga Duterte yan. Malakas ho yan. Pero maniwala ho kayo at sa hindi. Pag yan ho ay tinadtad, sinimula na nga ho nilang, aga-aga pa lang, pangalawang taon pa lamang to, sinimula na ho nila. Sigurado ako tatamaan at tatamaan yan. Ibig sabihin, kahit papaano, aaray, ika nga. Ibig sabihin, hindi ho yan, sa tingin ko, hindi ho yan babagsak ng todo. Pero uunti-unti yan. Mapababa lang nila ng 50% yan para sa kanila, accomplishment na po yan. Ha? Sa totoo lang. Bakit to? Kasi napakahirap pundayain ng sobrang taas. Actually, kaya nga kung papansinin ninyo, kakaiba yung diskarte ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, di ba? Bakit to? Yung kay Pangulong Duterte, ano siya eh? Sa simula, parang alam mo yun, isang taga-probinsya na maingay lang. Ganun ang dating niya. Parang hindi nga siya siniseryosong kandidato noon. Di ba? Parang pag nagbitaw, parang sanggano lang. Parang ganun lang sa kanya noon eh. Di ba? At tama naman yung ginawa niya na hindi muna siya masyadong nagpakita ng lakas. Alam nyo, ganito po yung nangyari niyan. Nung bandang huli, tsaka na lang lumakas si Pangulong Duterte. Kaya nga pansinin ninyo, noong una, di ba? Ganyan lang siya. Unti-unti siyang umaangat. Dahan-dahan lang pag-angat ni Pangulong Duterte. Hanggang nung tumodo siya ng pag-angat, tingnan ninyo, ano ginawa ni Trillanes. Di ba? Inilabas niya yung video. Alam niyo yung video na yon, yung mga bata na paninira. Inilabas yun sa media. At dapat bawal yun. Pero pinahintulutan. Di ba? Para nga kahit pa paano, mapabagsak ng konti. At kung matatandaan ninyo, di ba, yung issue pa ng BPI, para pabagsakin ng konti at medyo, sabi nga ni Pangulong Duterte, siya daw ay dinaya pa ng 6 million. So sa Kumbaga sa sugal, hindi kagad nilabas ni Pangulong Duterte yung kanyang mga baraha. Yung ginawa niya, naging observant muna siya, tinignan niya muna kung ano yung galaw na baraha ng mga kalaban niya. Nung nakakuha na siya ng pagkakataon na pwede nang ilabas yung kanyang baraha, wala na nagawa yung mga kalaban niya. Kumbaga parang na-checkmate siya, kumbaga nasa chess, na-checkmate niya. Pinakain niya lang na pinakain yung mga pawn, hindi alam ng mga kalaban, dumidiskarte na pala yung queen tsaka yung king. So parang gano'n nangyari, naging chess game ang ginawang disenyo dito ni Pangulong Duterte. Madaling salita, dapat 12 million ang lamang niya sa kalaban. Pero dahil sa nadaya ng 6 million, 6 million na lang ang more or less ang naging lamang niya sa kalaban. Di ba po? Kaya nga ako, naniniwala ako, ito yung papakita ko lang yung survey. Ito ho yung survey. 58 si Subiri, 65% si Pangulong Marcos, si Vice President Sara Duterte, 70%. Si Romualdez, 61%. Kung mapapansin nyo dito, napaka-importante niyan dito Bakit to kanyo? Isipin nyo to Kahit malayo pa ang 70% sa 61%. Okay? Kahit pa paano. Pero pansinin ninyo, ang taas ng tinaas di umano. Ewan ko, maniniwala ba kayo dyan? Maniniwala ba kayo na talagang tumaas si Speaker Romualdez ng 6%? Hindi ko lang alam kung Hindi natin alam kasi sila gumagawa ng survey na yan. Hindi naman pinaliliwanag kung paano nila kino-compute. Kung sino-sino yung mga kinausap nila. Di ba? Kasi parang ang hirap kasi paniwalaan na yung survey parang yung accurate na accurate. Kasi kung titingnan, sinasabi nga sa survey, di ba, na ang sinurvey nila is 1,200 from NCR tsaka daw sa Visayas region or sa buong Visayas. So paano mo naman ipapakitang
inirepresent ng 1,200 ang NCR at ang Visayas. Sige nga, ilan ang cities ng NCR? Ilan ang populasyon ng NCR? Doon pa lang eh. But sana kung barangay, baka pwede pa. Pero dito sa NCR pa lang, 1,200, yun ang magre-represent sa lahat ng tinanong nila. At kung yun ba talaga yung tinanong nila. Pangalawa, ang ina-highlights lang yung pagtaas ni Speaker Romualdez daw ng 6% compared doon sa ibinaba na 12% ni VP Sara. Pero hindi nila tinitingnan yung pinakadulo ng number, yung total. Hindi na nila dinidiscuss yun. Ang dinidiscuss lang is yung pagbaba na 12%, siyempre malaki nga naman, plus yung pagtaas ng 6% ni Speaker Romualdez. Doon lang sila naka-focus. Para nga naman, di ba, simpleng paninira ang ginagawa kay VP Sara. Kung paano nila minagic yan. Pero sigurado ako, magikero ito si Romualdez eh. Malay mo, yung extraordinary pa, gumana dyan. Hindi natin alam. Hindi ko alam ha. Pero duda ako dyan eh. Kapangit ng imahe nito ni Romualdez, biglang tumaas siya ng 6%. Niwala kayo dyan? Tapos ang laki ng ibinaba ni Sara Duterte na 12% ha. Talaga nga naman. Pero gayon pa man, hindi nila nakikita. Hindi nila nakikita na etong si Vice President Sara Duterte pa rin ang pinakamataas among all the officials in our land. Ang ini-emphasize lang nila dito ay yung 12% na pagbaba. Pero hindi nila dinidiin dito na si Vice President Sara Duterte pa rin ang pinakamataas. Maniniwala ba kayo? Eto ha. Kasi alam nyo kung sinong pasimuno nito mga animal na to? Ang kumakarga ng survey na ito, ibig sabihin yung mga nagpapakalat, yung mga tuwan-tuwa sa survey na ito, walang iba kung hindi yung mga Marcos loyalists na galit kay Vice President Sara Duterte. Meron yan eh. Yung mga ungas na kababayan nating Uniteam ng Uniteam, pero sinisiraan si Vice President. Ewan ko nga, hindi ko nga maintindihan. Kami nga ang hindi nag-Uniteam, pansin nyo, hindi ko kami gumagawa ng istorya kay Marcos, hindi ko kami gumagawa ng istorya kay Vice President Sara Duterte. Kami yung hindi mga nag-unitae ha. Isipin nyo yan na maigi, kayong mga nag-Uniteam, kayo pa mismo ang sumisira sa Uniteam. Isipin. Pansinin po ninyo yung mga vlogger na sinasabi ni Banat Bay. May punto naman eh. Kasama yan ni Pangulong Marcos sa kanilang Uniteam, di ba? Mag-tag team sila. Pero parang sila yung mga uod na sumisira kay VP Sara. So kung yung team, kakampi mo yan, bakit mo sisiraan? Siguro nga may kumpas nga to galing sa taas na siyempre ang gusto nilang mapwesto yung kung meron silang magiging kapakinabangan. Kasi alam nila pag si VP Sara ang naupong presidente sa susunod na eleksyon, wala silang makukuha pabor dito dahil alam nila kung paano dumiskarte itong si VP Sara. Kaya ngayon pa lang ino-operate na talaga. Siyempre, interest muna nila yung kailangan nilang pahalagahan. Mabuti yan, ha? Isipin niyo yan, ha? Sila pa mismo ang unang bumanat kay VP Sara Duterte. Kami ngang hindi mga Uniteam eh. Pag may issue, doon lang kami bumabanat.